Hey, God's morning mga kapatid. Today is Thursday, December 26. Belated Merry Christmas. Ngayon ay tayo inabot sa daan ng ating God's morning. Kaya tayo po ngayon ay tumabi muna, panandalian upang tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. At ngayong araw na ito, ngayong araw po ng Thursday, December 26, 2025, muli tayo po idadako sa ating paksa tungo po sa 2 Thessalonians 3 verse 3. Naho, chapter 3 verse 3. Naho, at ito po yung pamagatan nating the Lord's faithfulness. Naho, your shield against evil. Naho, paano nga ba natin magiging kalasag ang faithfulness ng ating Panginoon Diyos. At sa ating pagpapatuloy ay tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para po tayo ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 2 Thessalonica 3:3. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ay nagpapatatag at nag-iingat sa inyo laban sa masama. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po sa panibagong umagang ito na aming pag-aaralan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin at sa mga makakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, na maglalakbay patungo sa kanilang mga kanya-kanyang gagawin, sa kanilang mga trabaho. Panginoon, pag-iingat po ang aming hiling para sa bawat isa sa kanila at ganun din sa aming mga pag-aaralan ngayon. Nawa aming maisapamuhay ito at magamit at maibahagi din sa iba, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pag-iingat at pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, O Lord. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, mga kapatid, isang napakagandang talata muli sa ating pinapaksa ngayon. At dito po ay tinuturuan tayo ng talatang ito upang sabi nga ay maging matatag. At sa panahon na yon, ang talatang ito po ay mula po sa 2 Thessalonians, ay ito po ay isinulat ni Apostol Pablo sa bawat mananampalataya sa lugar po ng Thessalonica, na nung panahon po na yon ay nahihirapan dahil sa persecution o mga pag-uusig at maling paniniwala tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Marami sa kanila nung panahon na yon ay natatakot o nag-aalinlangan kung talagang panalo sila sa pananampalatayang itong ating pinanghahawakan sa ating Panginoong Kristo sa gitna ng mga pagsubok. At dito po sa chapter 3 na ito ay pinapaalahanan ni Apostol Pablo ang bawat iglesia o church na magtiwala sa katapatan ng Diyos kahit na parang malakas ang kasamaan ng paligid. At ang talatang ito po ay masasabi po nating spiritual booster na pinatutungkulan ng ating Panginoon. Sabi nga niya doon is the Lord is faithful. Ibig sabihin, hindi po siya nagbabago at hindi po niya pinapagkait ang kanyang proteksyon sa bawat anak niya. Bakit nga pa mahalaga ito ngayon? Mahalaga itong talatang ito noon at even kahit sa kasalukuyang panahon. Noong panahon po na ito, ang Thessalonians believers ay sabi nga ay binubugbog ng takot. Takot sa persecution, takot na baka hindi sila kasama sa pagbabalik ni Kristo. At even kahit sa panahon ngayon, makikita natin isang katanungan. Pag ba dumating ang rapture na sinasabi sa atin ng Book of Revelation, ay nakahanda na tayo. Marami ang ilan na natatakot, lalo na kung hindi natin naiintindihan ang ating pananampalataya, na sabi nga noong panahon din na yon ay may mga false teachers na nagsasabing hindi kayo aabutin o aabutan ng ating Panginoong Hesus. Naliligaw na kayo, parang ganon. At yung panahon na yon ay nagpapakita po na yan. Balikan lang po natin ang kontian. Sabi nga doon sa 2 Thessalonians chapter 2, atras tayo ng konti, verse 1 to 3. Sabi po ay ito.
2 Thessalonians chapter 2 verse 1 up to 3. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo. 2. Huwag agad magugulo ang inyong isipan at mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit na sabihin pa nilang iyon ang mga ngaral o nagpapahayag o isinulat namin. 3. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Amen. Okay. So, purihin ang ating Panginoon Diyos at pagkabasa ng salita, no? Kaya, nung panahon po na yun, no, kailangan nilang marinig ang Diyos, no? Ang mismong siyang magpapatibay at magpapalakas ng kanilang pananampalataya. Hindi dahil sa gawa nila, kundi dahil sa katapatan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, isang bahagi sa ating buhay, ay isang realization ng pananampalataya, na ang ating Panginoon Diyos, that He is faithful, God is faithful than our, and ang pagiging faithful niya is greater than our failures. Kasi minsan nakabase po tayo doon sa kung tayo ay nagkamali, tayo ay nagkulang, nakabase tayo na kapag nararanasan natin ang anumang pagkabigo ay parang tila ba ang Diyos ay malayo sa atin. Tandaan po natin, ang Diyos ay mananatiling tapat maging sa gitna ng ating kakulangan, karumihan, dahil siya ay Diyos. Kahit na madalas tayong mag-struggle sa ating pagduruda o kasalanan, hindi po nakadepende sa atin ang katapatan ng Diyos. Siya po ay makapagpapatatag sa atin, not because we're strong, but He is faithful. Yan po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Sabi nga sa atin ng 2 Timothy 2 verse 13. Dito na lang para Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Amen. So sabi nga po, nakatali ang salita ng Panginoon Diyos mismo sa kanyang salita. Dahil kahit na hindi tayo tapat, dahil ang Diyos ay tapat, siya'y mananatiling tapat. Kaya kapag feeling natin ay hindi tayo karapat dapat mag-pray, hindi tayo karapat dapat mag-mission, hindi tayo karapat dapat sa ministry na meron tayo, teka muna, tandaan natin, ang Diyos ang unang lumapit sa atin. Sabi nga sa atin, di ba, ng 1 John 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Hindi siya umaayaw sa iyo, kapatid, kundi siya mismo ay umiibig sa atin. At sabi nga, ang Diyos, sabi ng Romans 5:8, di ba? Tayo'y pinibig niya kahit nung tayo makasalanan pa. Kaya nga mga kapatid, sa ating pananampalataya at even kahit nung panahon na yon, ito'y paalala po ng ating Panginoon that He is still the same yesterday and forever. Kaya nga po mga kapatid, evil is real. Ang demonyo, ang kasamaan ay totoo. But God is closer. Malapit po ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang evil one o si Satanas ay active. Nandyan po siya. Nangaakit, nanggugulo, at upang tayo ay panghinaan ng loob. Diba sabi nga sa atin ng John 10 verse 10? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na sagana at ganap. Yan ang pangako sa atin ng Panginoon. Nandito po siya upang bigyan tayo ng buhay. Again, the enemy come to steal. Steal our, gusto po niya nakawin yung ating yung mga blessing sa buhay. Gusto niya nakawin yan. He wants to kill our dreams, and to destroy relationship. Yan po ang scheme ng kaaway ni Satanas. Pero dahil ang Diyos ay
nakaposisyon bilang shield natin, no, hindi niya tayo iiwan sa laban. Kaya nga mga kapatid, wag natin kailanman isipin na tayo ay iniiwan ng Diyos sa tuwing tayo ay dumaranas ng pagsubok o anumang circumstances. Sabi nga sa atin, di ba, ng Psalm 3 verse 3, Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. hindi natin kailangang matakot sa demonyo, no? Kung alam natin na ang ating Panginoon Diyos mismo ang siyang ating nag-guard sa atin. Ang focus natin ay sa faithfulness ng ating Panginoon Diyos, hindi sa lakas ng kalaban. Kaya kung tayo ay daranas ng mga pagsubok, in our realization, lagi natin tandahan ang katotohanan ng ating Panginoon Diyos, ang kanyang salita. No, strength comes from surrender o surrendering God. Kapag sinabi ng Panginoon Diyos that He will strengthen you, sabi nga dito sa ating talata, ibig sabihin kailangan nating i-acknowledge na hindi natin kaya mag-isa. Ang pagpapakatibay ay hindi self-help, no, kundi grace-dependent living. Ibig sabihin, nakadepende tayo sa grasya ng Diyos. Kaya nga sa tuwing tayo ilalapit sa ating Panginoon Diyos, yun po ang ating laging paalala sa buhay natin. Sa panalangin, sabihin natin, Lord, saan ako mahina ngayong araw na ito? Doon mo ako bigyan ng lakas at patibayin. Kaya nga kailangan natin ng Diyos sa bawat araw o oras ng ating buhay. Dahil ang faithfulness ng ating Panginoon Diyos ay equal, no, sa foundation ng kapayapaan na magkakaroon tayo o dapat meron tayo. Kaya nga mga kapatid, dapat equal yan na yung ating kapayapaan ay ayon o naaayon doon sa faithfulness ng Diyos sa buhay natin. Kapag naniniwala tayo na ang Diyos ang nagpoprotekta sa atin o magpoprotekta sa atin, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng supernatural peace kahit sa gitna ng chaos ng ating buhay. Sabi nga sa atin, di ba, ng Philippians 4 verse 7, At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. So yan po ang mag-iingat sa atin, ang kapayapaan ng Diyos. Kahit maraming tao o kahit lalo na sa kapwa natin mananampalataya, minsan kung sino pa yung kapwa natin mananampalataya, siya pa yung nagkakaroon ng duda, So kaya nga mga kapatid, kailangan natin ang peace ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayo magdepende sa kung ano ang sinasabi ng tao. No, magdepende tayo kung ano sinasabi ng Panginoon Diyos. Hindi natin kailangan magpanik. May kalasag tayo. Lagi natin tatandaan. Paano ito nagpapabago ng perspective sa buhay natin? Kung tayo man ay may pagsubok, imbis na magtanong tayo, bakit ako pinabayaan? Sabihin natin, o masasabi natin, ang Diyos ang tagapagtanggol ko. May purpose siya sa anumang aking pinagdaraanan o sa anumang aking kinaharap sa ngayon. Kaya nga, sa oras na tayo may pagsubok, yan ang lagi nating isipin. Laging ipaalala natin sa ating isip na ang anumang bagay na dinadala at pinapahiwatig sa atin ng Panginoon, meron siyang purpose. At kung tayo man ay nandun sa spiritual warfare, tandaan po natin, huwag tayo mag-overthink sa mga demonic attack. Kung alam natin ang Diyos mismo ang nagbabantay sa atin, pray, stand on His word, and let Him fight. Hayaan natin ang Diyos ang lumaban sa lahat ng ating spiritual warfare. Hayaan natin siya na maging Diyos sa buhay natin. Allow God to be God and allow God to be our Lord, Savior, and Christ in our life. Siya po ang hayaan natin humawak ng buhay natin. At kung sa araw-araw, sa ating mga pang-araw-araw, kahit na simpleng pagde-decide, magtiwala tayo na tayo ay gagabayan ng ating Panginoon Diyos. Di ba sabi nga niya doon sa Kawikaan o Proverbs 3, verse 5 up to 6? Kaya ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang mananahan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahangin. Amen. Dahil ang ating Panginoon Diyos ay faithful. At sa bawat sumusunod sa Kanya, mga kapatid, tandaan natin, meron tayong ating Panginoon Diyos.
Kaya nga dito sa ating talata, sinabi doon sa Amplified Version, "But the Lord is faithful and He will strengthen you." Ibig sabihin, setting you on a firm foundation. Ilalagay ka niya. At ang bawat kahinaan na meron ka ngayon ay pagpapatatag ng Panginoon Diyos yan sa buhay mo upang ikaw ay maging matatag. Kaya nga mga kapatid, sabi nga din doon, "And will protect and guard you from evil one." Ang Diyos mismo. At doon sa unang talata, sinabi niya, "The Lord is faithful." Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagbabago. He is consistent at totoo sa kanyang mga pangako. Sabi nga niya, di ba, doon sa 2 Timothy 2, chapter 2, verse 13, Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Amen. Kung kahit na hindi tayo tapat, ang Diyos tapat pa rin dahil hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang sarili. Napakagandang salita. Kahit tayo madalas maging unfaithful, siya ay laging reliable. Sabi nga rin yan, pinatunayan din yan ng Romans 3, verse 3 and 4. No? Sinabi rin po yan doon. Romans 3, chapter 3, verse 3 and 4. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila, ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi rin tapat ang Diyos? Or hindi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita, manatili ka kung hahatulan ka niya. Amen. Kaya nga mga kapatid, dapat dumepende tayo sa ating Panginoon Diyos, hindi sa kaya nating gawin, hindi sa kaya nating isipin, kundi dahil siya ay tapat. Because He will strengthen you. Sabi nga niya doon sa sumunod na talata. Hindi lang emotional o physical strength ang binibigay niya, pero spiritual foundation. Diba sabi sa atin sa Ephesians 3, verse 16, Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay, espiritual, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Amen. Dito pinapatibay po ng ating Panginoon Diyos ang ating puso laban sa takot, pagdurura, pagdududa, no? At mga atake, no, ng kalaban o ni Satanas. Kaya nga mga kapatid, sinabi rin doon ng ating paalala sa atin ng Panginoon, "Protect and guard you from the evil one." Ang ating Panginoon Diyos mismo ang siya magpuprotekta sa atin. Tandaan natin, ang mga bagay na hindi natin nakikita, ibig sabihin, ang Diyos mismo ang humahawak nito. Hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat panghinaan, kundi dapat maging matatag tayo. Dahil si Satanas ay active, no? Pero, ang Diyos mismo ang kalasag natin. Sabi nga sa atin, di ba, ng 1 Peter 5 verse 8, Maging handa kayo at mapagbantay ang dyablo. Ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. yan yun. Kaya nga mga kapatid, sa tuwing tayo pinanghihinaan ng loob, yan po yung atake ng kaaway. Kaya hindi ka dapat magmukmok, hindi ka dapat panghinaan ng loob, at bagkos kunin natin ang lakas sa ating Panginoon dahil siya mismo ang ating kalasag. Di ba sabi nga sa Psalm 91 verse 4, Patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katuwiran dahil napakarami sa aking humahadlang. Landas mo'y matuwid sa aking ipaalam upang ito'y aking laging masundan. Kaya wag nating iisipin na kung kailan nakakilala ka sa Panginoon saka pa dumating ang mga pagsubok. Tandaan natin mga kapatid, ang pagsubok ay kasama ng ating katagumpayan dahil hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin naranasan o mararanasan ng mga pagsubok na ito. Dahil ang katagumpayan iyan, pinagtagumpayan ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan mag-isa sa spiritual warfare. Tandaan po natin, ulitin natin, God's faithfulness is our defense. Nakadepende dapat tayo sa faithfulness ni God, hindi sa ating gawa. Bakit kailangan nating i-focus ito? Why? Kasi una, upang labanan ng takot at anxiety. Kaya kung bakit ngayon marami ang taong may anxiety, depression, hindi makakilos, hindi magawa ang kanyang dapat gawin, kung bakit marami ang nagiging complacent sa Panginoon at makikita natin, they attend the church but they will never know at ayaw nila at tamad sila na pag-aralan ng salita ng Panginoon Diyos o gawin ang misyon ng Diyos sa kanilang buhay.
No, dahil dito sa attacking ito. Kapag naaalala natin na ang Diyos ang ultimate protector, no, tandaan po natin, maaring mawala o maglisan ang power of fear sa buhay natin. Diba sabi sa atin ng Isaiah 41 verse 10? Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yan iyan ang katotohanan na ang Diyos mismo ang siyang gagabay sa atin. At spiritual warfare ay isang katotohanan sa buhay natin. Ang mundong ito ay may invisible battle. No, sabi nga sa atin, 'di ba, ng Ephesians 6 verse 12, Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen. Kapag tinanggap natin na hindi tayo powerless o wala tayong sabihin natin ay meron tayong lakas, no? Kasi sabihin natin kasi ang ating Panginoon Diyos ang ating kalakasan. Kahit sa tila parang sa paningin natin tayo talunan, bigo, no? Tandaan natin, we are not powerless. Mas magiging alerto tayo mga kapatid sa mga strategy ng demonyo. Tandaan natin, open our eyes, open our ears. No, gawin natin kung ano yung dapat nating gawin sa Panginoon. Huwag tayo maging complacent, no? Kasi nga, pag naging complacent tayo, tandaan natin, paulit-ulit lang ang buhay natin. Hindi natin makikita. We are wasting our time. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Lord, teach me, O Lord, to number our days, di ba? Psalm 90, nasabi sa atin. Kaya nga, maging motivation sa atin, no? Na dapat maging matatag po tayo. Kung ang Diyos mismo ang nagpapatibay sa atin, wala tayong excuse para maging passive. No? Instead, we're called to stand firm. Sabi sa atin ng 1 Corinthians chapter 16 verse 13. 1 Corinthians. Yes, 1 Corinthians 16 chapter 16 verse 13. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Yan. Yan po sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayo maging duwag. No? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa atin sa tuwing tayo ay nagpapakatatag sa ating buhay. Reminder mga kapatid, na ang ating Panginoon Diyos sa anumang sitwasyon, bibigyan niya tayo ng hope. Kahit maraming trials. Ang faithfulness ng ating Panginoon Diyos ay proof na hindi niya tayo pababayaan. Diba? Sabi nga sa atin ng Deuteronomy 31 verse 6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Life, sabi nga, is patatagan, hindi pagiging disappointed o bibitaw ka na lang dahil akala mo ikaw ay isang talunan. Hindi po ganon. Tandaan natin, ang kasama natin ay ating Panginoon Diyos. And if kasama natin ang Panginoon Diyos, there is victory. The question is, handa mo bang makita ang victory na yun sa buhay mo? Kaya nga mga kapatid, paano natin ito magagamit sa ating buhay? Daily dependence sa ating Panginoon Diyos. Mag-pray tayo na, Lord, paalala mo sa akin na ikaw ang kalasag ko. I claim the strength na galing sa iyo, hindi sa sarili ko. Lagi nating paalala sa sarili natin yan at ipanalangin sa Panginoon. At lagi po nating i-meditate ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya katulad sa talatang ito na ating pinapaksa ngayon ay sinulat sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Isang paalala sa atin, o kung ikay nagjo-journal, ilista mo na ang Panginoon Diyos ay nagpapaalala that He is faithful. Ano man ang iyong pinagdadaanan, kapatid, mananatili siyang tapat at mananatili siyang panalo sa lahat ng laban na meron ka ngayon. Kaya nga mga kapatid, ito po ay paalala sa atin na meron din tayong accountability to share ito sa bawat tao, to share this message sa bawat church o kahit kaninong tao kung paano tayo o paano natin nakikita ang faithfulness ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga,
kung ito ibabahagi din sa iba, it builds faith. Hindi lang ng sarili mo, kundi ng ibang tao. Kaya nga kapag inaatake tayo ng condemnation, no, minsan iniisip natin tayo hindi karapat-dapat, sagutin natin na kahit na ganun, faithful ang Diyos. Siya ang nagpapakatatag sa akin, nagpoprotekta sa akin. Hindi ko basta-basta mapapigilan ng evil one. Pero ang Diyos, lagi niya akong poprotektahan. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang faithfulness ng ating Panginoon Diyos, no, ay hindi lang doctrine. It's a lifeline para sa ating paniniwala. Kapag nagpo-focus na tayo sa bagay na ito, nagiging shield natin ang laban ng kasinungalingan, laban ng pagkakaroon at magkakaroon po tayo ng supernatural confidence na ang ating Panginoon Diyos mismo ang kasama natin sa anumang laban. Kaya nga itong ating paksa ngayon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 ay hindi lang sermon, no, o sabihin natin o isang message, kundi mga kapatid, dapat nating maging sandata ito sa araw-araw. Kapag sinampal ka ng takot, galit, guilt, o kabiguan, sigaw mo sa puso mo, but the Lord is faithful. Sabihin nga natin, ngayon, but the Lord is faithful. But the Lord is faithful. Lagi nating ipaalala that God is faithful. Kaya mga kapatid, ano ang pinakamalaking evil o takot na kinaharap mo ngayon? Paano mo maia-apply ang katapatan ng Diyos dito? Saang area ng buhay mo kailangan maramdaman ang firm foundation na galing sa ating Panginoon Diyos. Remember, God's faithfulness is our unshakable anchor. Mga kapatid, hindi ko mamababati ang bawat isa ay dahil sa nandito pa kami sa kalsada. No? Ay nais ko sana bumati ng isang God's morning sa bawat isa sa atin. No? God's morning. At dadako na tayo ngayon sa isang mabilis na reflection ng aking partner. God's morning muli mga kapatid. Tunay nga hindi po hindi man hadla, hindi nawala. Yan, andito na. Dito po ay hindi hadlang kung saan man tayo nandoon, saan man tayo abutan ng God's morning. Ano po, mabilis ang reflection lang po itong ating gagawin. Dito po sa tinalakay natin sa Thessalonia 3 verse 3 ay nagpapaalala sa atin na ang kalagahan ng pagiging matatag sa pananampalataya sa harap ng mga pagsubok. Dapat din tayo maging mapagmalasakit sa iba at maging handang tumulong sa kanila sa kanilang mga pagsubok. Sa panalangin ay isang mahalagang bahagi sa ating mga Kristiyano at dapat tayong manalangin para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng paggawa nito, maaari tayong maging kasangkapan sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya at pagtulong sa kanila na lumago sa relasyon kay Kristo. So palagi po nating tayo magpanalanginan sapagkat napaka-importante po ang pananalangin sa bawat isa. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. So purihin natin Panginoon Diyos. At dito na po tayo magtatapos mga kapatid. At kami po ay nandito sa highway pa. Pasensya na ho at tayo ay dito inabutan. Pero anyway, God is good all the time. All the time God is good. At belated happy birthday Nanay Gory. At sa lahat ng narito ngayon, purihin ating Panginoon Diyos. Nawa tayo ingatan ng ating Panginoon Diyos. At binabati ko dyan si Nanay Remy, nandito rin, Kuya Chris, Nay Marta. Oo, hindi ko nababati lahat Pero random, na nakikita ko rito. At good morning sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, tunay Panginoon na napakabuti mo. At sa lahat ng ito ay paalala mo sa bawat isa sa amin, how faithful, O Lord, ang aming Diyos na sinasamba. Salamat aming Ama na makapangyarihan at sa iyong patuloy na pagbibigay ng iyong banal na Espiritu na siya nagtuturo sa amin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri. At sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, aming sinasamba. At sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang paalalang ito that you are faithful.
Kaya nga Panginoon, sa oras at araw na ito, ikaw lamang po ang aming pinupuri at pinasalamatan. At ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, isang paalala, hindi kailanman magiging hadlang ang kabutihan ng Diyos sa anumang sitwasyon na meron tayo. Purihin natin, Panginoon Diyos. God's morning, everyone.